Ang kalungkutan ay bahagi ng buhay. Ganon din naman ang kaligayahan. Minsan nawawala ako sa tamang direksyon. Minsan rin nakayanan ko ang lahat ng paghihirap. Minsan tumatawa ako. Minsan din umiiyak ako. Kapag malungkot ako, gusto kong malaman kung paano malampasan ito. Pero kung palagi na lang akong nakatawa at masaya, makikita ko na wala namang problema sa akin. Bakit tinitignan natin ang kalungkutan bilang sakit at tinitignan natin ang kasiyahan bilang regalo ng buhay? Minsan naghahanap tayo ng solusyon para hindi na tayo malungkot. Pero alam naman natin na kung wala ang kalungkutan, hindi kumpleto ang buhay. Upang makumpleto ang lasa ng recipe, kailangan natin ibuhos ang iba't ibang uri ng emosyon sa plato ng buhay. Bilang tao, kailangan nating matikman ang lahat ng lasa sa ating buhay. Gusto man natin o hindi, kailangan talaga. Kung tatakasan mo kahit na isang lasa, hindi ka gantimpalaan ng kasiyahan. Isipin mo ito sandali. Kung ayaw mong maging malungkot, bakit ka pa nanonood ng emotional movies? Pinapaiyak ka lamang ng movie na yan. Nanonood ka dahil ginusto mo yan. Gusto mong maramdaman ang kalungkutan ng karakter. Ibig sabihin na gusto mong maging malungkot at gusto mong maramdaman ang nararamdaman niya. Tayong lahat ay nakaramdam ng kalungkutan. Walang exempted. Gusto nating makinig ng mga kantang emotional. Gusto nating maramdaman ang ipinapahiwatig ng kanta. Ibig bang sabihin na gusto nating malungkot palagi? Siguro oo. Kasi halos lahat ay gumagawa ng mga hugot songs. Kasi alam ng mga composers na marami sa atin ang nasasaktan at nalulungkot. Because sometimes, we need tears more than the flattering lips. The word happiness will lose its meaning if it were not balanced by sadness. Ang kasiyahan ay sobrang overrated na at ang mga tao ay nahuhumaling para sa pagkuha ng sahog na ito. Minsan sa mga videos natin, sinasabi natin palagi kung paano maging masaya. I don't know if I take it wrongly. Many people are giving ways to become happy and how to fade away the sadness. Bakit kailangan nating walain ang kalungkutan? Just leave it. Sumigaw ka at ipakita na nalulungkot ka. Take your time and accept the truth that sadness is as much part of the life as happiness is. Kahit anong pilit natin na maging masaya, malulungkot pa rin tayo. Kaya tayo nadidepress kasi ibinaon natin ang kalungkutan. Tinatago natin sa loob. Umaas na tayong masaya, pero sa katunayan, nanghihina na tayo. Ang kalungkutan ay hindi isang karamdaman. Hindi siya sakit o tanda ng kahinaan. Ito ay isang emotional, physical at spiritual na pangangailangan. Ito rin ang bunga ng pag-ibig. Ang tanging lunas para sa kalungkutan ay magdalamhati. I don't want to say be happy. I would like to say be the emotion of yours. Ginawa tayo ng Diyos na may emosyon. Kasi ang Diyos din ay malulungkot, magagalit at magmamahal. So why we try to conquer our feelings? Do we want to show off to the world with our smiling face? Or do we want to take a perfect click? Why do we need the smiling face? Dahil kailangan nating ipakita sa mga tao na masaya tayo, na wala tayong ikinalulungkot sa buhay. At ito ang problema sa lipunang ito. Kapag malungkot ka, markahan ka nila bilang isang mahinang nilalang. I won't do injustice with myself just to comfort them. Alam ko na ang kaligayahan ay isang nangingibabaw na damdamin na palaging umaakit sa atin na maabot ito. At ito ang ating pangunahing focus. Lahat na lang ginagawa upang makuha ito. Tama ba na pipigilan natin ang kalungkutan? The energy put in suppressing the emotions bounce back with the equal reaction. Ang kalungkutan na iniiwasan mo ay babalik sa'yo at mas lalo kang masasaktan. Sabi nga ni Newton,
For every action, there is an equal and opposite reaction. Ayon sa psychology, kung pilit na pinipigilan natin ang ating emosyon, maaaring humantong ito sa mga nakakapinsalang epekto sa ating isip at katawan. This is how the sadness bounces back. Kaya kung ang sino man ay nagpapahayag tungkol sa kanyang kalungkutan, huwag mong sabihin na mahina siya. Sabihin mo sa kanya na hindi ito isang problema. Isa itong bahagi ng ating buhay. Ang pagkakaiba lamang ngayon sa nakikita ko tungkol sa kaligayahan at sa kalungkutan, ang kaligayahan ay ginagawa sa harap ng mundo, habang ang kalungkutan ay ginagawa patago. Nararamdaman mo ba ang kalungkutan, ngunit hindi mo mailalabas kasi walang nakakaintindi? Yan ang masakit sa panahon ngayon. Pero alam mo, hindi ka makakakita ng lugar na ang lahat ng tao ay masaya, na palagi na lang silang tumatawa, na wala silang pagdadalamhati. Walang lugar na ganyan. Hindi ka nag-iisa sa kalungkutan mo. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa sa atin. Binigyan niya tayo ng luha. Binigyan niya tayo ng emosyon. Kasama na dito ang kalungkutan. Binigay niya sa atin ng lahat dahil may dahilan ng lahat ng to. There are so many variations in our feelings, then why to get stuck in only one? Kung gusto natin maging masaya, marami namang paraan. Marami ring taong naghahabol nito, pero hindi pa rin sila tunay na masaya. Minsan ay nagkakaproblema din sila. Kung nakikita mo silang masaya sa buhay, minsan nagpapanggap lang yan. Tao lang din sila katulad natin. I am blessed to know this fact at this age. Otherwise, I would have been naive like others and spent my whole life chasing something while missing others. Pero alam mo ba ang katotohanan? Na ang buhay ko ay puno ng trahedya, puno ng luha, ngiti, pagkalito, pagmamahal, pag-aalaga, pag-uusap, katahimikan, kapayapaan, at kaguluhan. O di ba ganito ka rin? Kasi tao lang tayo. With this changed mindset, I have built love for every moment. There are swings in my feelings, and I love to ride this roller coaster. Sana'y masakyan mo rin ang pabago-bago mong emosyon. Masaya din ako na may mailuluha pa ako. Kasi nagpapakita lang ito na perpekto ang pagkagawa sa akin ng Diyos. Kaya kung gusto mong masarap ang iyong buhay, tikman mo ang iba't ibang sangkap ng emosyon. The only way to be the happiest person is not to suppress the emotion of yours. Kung may ikakalungkot man sa nangyari, maging malungkot ka. Hindi naman yan bawal gawin. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung gusto mong manahimik, kung gusto mong magsalita, gawin mo kung ano ang ipinapahiwatig ng iyong emosyon. Damhin mo ang inip, takot, pag-asa, kasiyahan, pag-ibig, lahat-lahat, dahil binigyan lamang tayo ng isang buhay upang maranasan ang lahat ng to. Every emotion has its own importance and essence. We should learn to appreciate the creation of God as we are one of them. Sabi nila na maging masaya tayo sa pera. Totoo naman yun, pero panandalian lamang. Happy life is a myth, which everyone is expecting to get. It's a myth to only have smile and no tears. So accepting the truth will make the tears easy to bear. Malamang na isearch mo na to, how to be happy every single day. Ngunit kahit gaano natin sinisikap na maging masaya, hindi pa rin tayo makakatakas mula sa kalungkutan. Ang bawat tao ay nangangaral na huwag maging malungkot. Gusto kong malaman ang dahilan. Masama bang maging malungkot? O ito ba ay kahiyahiya gaya ng pagpapakita ng hubad na larawan? Sino ba ang gustong mamuhay ng isang emosyon lang na nararamdaman? Daig mo pa ang robot niyan.